Isa na naman pong magandang hapon po sa inyong lahat, mga kaibigan. Purihin po ang ating Diyos sa hapong ito. Salamat sa ating Panginoon dahil buhay pa po tayo, malakas, saan man po kayo naroroon. Nais ko po kayong batiin ng isang magandang hapon, magandang araw, magandang umaga, magandang tanghali. Kung kayo po ay nasa ibang bansa, At sa lahat po ng mga taga-Pilipinas na narito sa Pilipinas, isa pong magandang hapon sa inyong lahat. Ngayong araw po ay araw ng mga mahal natin sa buhay, ng mga yumao na. At marami na pong nakapasyal sa kanilang mga libingan. Ako po ay hindi nakapunta dahil napakalayo po ng aming mga magulang na sa isla po ng Sibuyan Island. Kaya mahirap pong tumawid ng karagatan ngayon dahil po sa maalon na karagatan. At yung iba naman naming mga mahal sa buhay ay medyo malalayo din. Na talagang magbibigay ka ng effort kung talagang sila gusto mong puntahan. Ngunit para naman po sa akin, ang pagkikita-kita ng mga magkakamag-anak kapag araw ng patay, ito po ay reunion ng mga buhay. Dahil ang mga patay po ay patay na at sinabi ng Panginoon din sa kanyang salita na nabasa ko na ang ating mga katawang lupa, kapag ito ay wala ng buhay, ay babalik ulit sa lupa. Alam niyo po, ang mahalaga po sa Panginoon ay yung kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Mahalaga po ang araw ng mga patay kasi nagkakaroon po ng pagkakataon na nagkikita-kita at nagkakasama ang mga magkakapamilya na hindi na masyadong nagkikita. Dahil malalayo na ang mga tirahan. Ngunit sa hapong ito ay babasahin po natin ang Mateo chapter 25 verse 41 hanggang 46. At salamat po sa Panginoon, mga kaibigan, dahil binigyan po tayo ng pagkakataon na makapagbasa muli ng kanyang salita. Kaya patuloy ko po kayong inaanyayahan na makisabay po sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat ni Mateo, chapter 25, verse 31 hanggang 46. Ang title po nito, ang paghuhukom. Simulan ko na po mga kaibigan ang pagbabasa. Sabi po dito sa verse 31, darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao, sila'y pagbubukod-bukurin niya, tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa, at sa kaliwa ang mga kambing, at sasabihin ang hari sa mga nasa kanan, halikayo, mga pinagpala ng aking ama, pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ang sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom, ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy, ako'y walang maisuot at inyong pinaramta, nagkasakit at inyong dinalaw, ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy, o kaya'y walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit at nasa bilangguan at aming dinalaw? Sasabihin ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid, kung ito ay sa akin ninyo ginawa. Verse 41, at sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin mga sinumpa, kayo'y pasa sa apoy na di mamamatay na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo pinakain, nauhaw at hindi ninyo pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy. Ako'y nawala ng maisuot at hindi ninyo pinaramtan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw. At sasagot din sila,
Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, na wala nang maisuot, may sakit, at nasa bilangguan, at hindi namin kayo pinaglingkuran. At sasabihin sa kanila ng hari, sinasabi ko sa inyo ng pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Purihin po ang ating Diyos sa hapong ito. Salamat sa Panginoon sa kanyang salita, mga kapatid, dahil talaga pong napakaganda nitong binasa natin. Nakita na po natin dito kung sino ang mga tupa at kung sino ang mga kambing. Salamat sa Diyos. Dahil isa po tayo sa mga tupa na kinilala ng ating pastol. Walang iba, ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Salamat sa Panginoon dahil mula po nung ating tinanggap ang ating Panginoong Jesus bilang ating Diyos, Panginoon at tagapagligtas ng ating mga buhay, tayo po ay kanyang tinuruan ng ugali ng isang tupa. Ano po ba ang ugali ng isang tupa? Ito po ay masunurin sa kanyang pastol. Kilala niya ang boses ng kanyang pastol. At hindi rin pinababayaan ng pastol ang kanyang mga tupa. Mula po nung nakilala natin ang Panginoon at siya nagpakilala sa atin, siya ang naunang nagpakilala kung bakit natin nakilala ang Diyos. Dahil sa kanyang mga salita na ating binabasa sa bawat araw, ay dito po natin natututunan ang tama. At dito rin po na iwawaksi ang mali. Salamat sa Panginoon dahil hindi po tayo naging suwail sa harapan ng Diyos. Mga panahon na may mga tao na dumarating sa ating mga buhay, dumadaan, kumakatok sa ating mga pintuan at humihingi ng tulong, ay naroon po ang bukas palad natin na pagtulong sa kanila. Ako man po ay nakaranas na dumalaw sa mga may sakit. Ito man ay nasa bahay, ito man ay nasa hospital. At kung ano po ang laman ng aming mga wallet ng aking mga kapatid kay Kristo, ay binabahagi po namin ito sa mga may sakit. Marami po doon mga bantay na walang pagkain. Ultimo, ang kanilang pasyente ay halos walang makain dahil hindi po kayang kainin minsan ng isang pasyente na malala yung pagkain na binibigay ng hospital, lalo na po sa ating mga government hospital. Lalo na po yung tubig, kaya may mga pagkakataon po na talagang bumababa kami ng hospital, pupunta sa tindahan, ibili ng tubig, pagkain, gamot, at andoon po ang panalangin. Alam niyo po, yung isang yakap sa may sakit, na wala nga ng pag-asa sa kanyang pakiramdam, kapag nayakap po natin at nabigyan ng panahon, ng pansin, ay nakakatulong po ito sa kanila para po silang lumalakas. Kahit po hinang-hina na sila, kapag nakaramdam o nakadama ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng buhay ng kanyang mga anak na nagpapadama sa kapwa, ay para pong nadadagdagan po yung buhay o kalakasan ng isang may sakit. Naranasan ko rin po na sumama sa bilangguan para po magbahagi o ipahayag ang salita ng Diyos. May mga nabilanggo po na napuntahan ko, tinulungan para makalabas. Maraming beses, ngunit hindi ko po yun pinagmamalaki, mga kaibigan, kundi salamat sa Panginoon dahil ng mga panahon na iyon na andito pa po ang kalakasan, hindi pa po tayo senior citizen, kahit saan po ay pwede pang pumunta, kahit mag-isa ay pwede pang bumiyahe, ay nagawa ko po ang mga bagay na iyon, at isa po ako sa mapalad na anak ng Diyos dahil yung mga pinangarap ko dati ay nagawa ko. At yung mga nagawa ko noon sa panahon ito po na ako ay marami nang iniinda sa katawan,
Tama po ang salita ng Diyos, yung mga ginawa natin noon na hindi na natin pwedeng magawa sa panahon ito. Ngunit pagdating po sa tulong, kung ano po ang meron kami, kahit man po kami ay nangangailangan din, ngunit kapag may mga tao na lumapit, ay hindi po namin ipagkakait ang tulong. Dahil yun nga po ang sinabi ng Panginoon. Ano man ang gawin natin o ginawa natin sa ating kapwa, sa mahirap na ating kapwa, iyon pala ay ginawa natin para sa Panginoon. Bakit para sa Panginoon? Kasi makakagawa po tayo ng totoo na kabutihan kapag ang pag-ibig ng Diyos ay nasa atin. Ngunit kung wala po yung tunay na pag-ibig ng Diyos sa buhay natin, pwede po tayong gumawa ng kabutihan, ngunit ang pao, hindi po totoo sa ating puso, kundi yun po ay may pagpaimbabaw. At yun po ang ugali ng kambing, at hindi po yung ugali ng mga tupa. Ang mga tupa po habang tumutulong ay nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos at nagpapasalamat. Ang mga kambing naman habang nakakatulong ay nagmamalaki na mamayagpag sa pagmamalaki at ang kanilang sarili ang naitataas. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, salamat sa Panginoon at tayo po ay isa sa kawan ng Diyos. Tayo po ang isa sa pinagpapastulan ng Panginoon sa bawat araw. Tayo po yung mga tupa na tinuturuan ng Diyos. Kaya nga po, sinabi ng Panginoon dito sa Mateo 24 na ang magtitiis o ang tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kaya salamat sa Panginoon. Lagi ko nga sinasabi, wala sa sitwasyon ng buhay ang pagiging mabuting tao. Kahit wala kang kayamanan na gaya po ng mga mayayaman na talagang may kakayahan na tumulong, kahit man po tayo ay hindi kagaya sa kanila, ay nagagamit pa rin po ng Panginoon ng ating mga buhay para po tumulong. Maliban po sa ating nabasa ngayon, alam niyo po, sa ating mga buhay, kapag wala na po tayong maibigay sa ating kapwa ng mga bagay-bagay na meron tayo o narito sa loob ng ating tahanan, yung panalangin po natin sa isa't isa, sa bawat isa, yung pagsuporta natin ng panalangin sa ating lahat, kahit hindi man tayo magkakilala mga kapatid, ay isa pong malaking tulong para sa atin at naririnig po yan ng Diyos sa bawat araw ang ating mga dalangin. Kaya kung minsan, kahit man tayo ay hindi na nakakapanalangin dahil kung minsan ay talagang para tayong bigat na bigat sa buhay. Pero bakit kaya parang okay lang ang lahat? Kasi meron pang mga tao na nag-aalay ng panalangin sa Panginoon at kasama po tayo sa kanilang pinapanalangin. Kaya ang kalakasan ng Diyos ay patuloy nating nararanasan. Mga kaibigan, huwag po tayong magkait ng tulong sa ating kapwa. Dahil lahat po ng ating ginagawa sa ating kapwa, lahat po yan ay ginagawa natin sa Panginoon. Hindi po para sa kapwa na ating tulungan, kundi para po sa Diyos. At nawa, habang tayo gumagawa ng mabuti bilang mga tupa ng Diyos, nawa ay maihayag, maitaas, maitanghal, at mabigyan ng karangalan ang dakilang pangalan ng ating Diyos, hindi po ang ating sarili. Hindi po natin kailangan ipagmalaki na, ay ako nakatulong, ay ako may ginawa akong magandang bagay ngayong araw. Huwag pong ganun. Kundi salamat sa Diyos, kundi dahil sa pag-ibig ng Diyos ay hindi po tayo makakagawa ng mabuti. At sa hapon pong ito ay uulitin ko po itong verse 31 ay verse 41. Ang sabi po dito, at sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, mga sinumpa, kayo'y pa sa apoy na di mamamatay, na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga pampon. Kahabag-habag po ang sasapitin ng mga kambing. Kahabag-habag po ang sasapitin ng mga tao na hindi kumilala kay Kristo. Alam niyo po, ang sagot naman po dito ng mga taong ito na itinuring ng Diyos sa mga kambing ay Panginoon. Panginoon din ang kanilang tawag sa ating Panginoong Jesucristo. Bakit Panginoon pala? Pero bakit naging anyong kambing sila? Bakit naging sawail sila sa Panginoon? Kaya mga kaibigan, mga kapatid, napakapalad po natin
Dahil tayo po yung inaresto ng Diyos na hands up, dalawang kamay, Lord, andito na po ako at wala pa akong iiwan sa buhay ko. Buong buo ko po na sinusurinder sa iyo ang buhay ko. Yun po ang kagandahan sa atin kasi buong buo po yung ating pagsurinder sa Panginoon. Wala po tayong itinabi. Wala po tayong iniwan o iningatan na anumang bagay sa buhay natin. Kasi meron pong mga tao na nagsasabi na, sige Panginoon, andito na po ako, pero Lord, wag mo lang salingin, wag mo lang pakialaman. Yung isang area ng buhay ko, mga kapatid, kasawailan po yun. Kapag tinanggap po natin si Kristo, kapag isinuko na po natin ang buhay natin kay Kristo, buong buo na. Masaktan man tayo sa simula, habang inaayos ng Diyos, yung ating iniingatan na ayaw nating ipagalaw sa Panginoon, sa simula lang po yun tayo masasaktan. Ngunit kapag yan po ay natanggal na ng lubusan at nalinis na ng Diyos, at nawala na sa ating mga buhay, ang kapalit po niyan ay kagalakan. Para po yung isang sugat na nilinis ng Panginoon at nilagyan ng gamot para mag-cure. Alam niyo po yung isang babasahin na nabasa ko, gusto ko lang pong ikwento ito sa inyo na paiksiin na lang natin. May isang bahay, may nakatira doon na isang lalaki. Kumatok ang Panginoon sa kanyang pintuan. Sabi niya, pwede ba akong tumira dito sa iyong tahanan? Sabi ng lalaki, pwede naman Panginoon, kaya lang, itong sala ko, itong kwarto ko, lahat ng gamit na narito sa bahay ko, pwede mo itong gamitin o linisin. Huwag mo lang pakialaman yung lumang kabinet sa kwarto ko. Nalungkot ang Panginoon sa sinabi ng lalaki. Ngunit ang Diyos ay napakabuti mga kaibigan. Araw-araw ay kinukulit ng Panginoon yung lalaki. Nalinis ko na lahat, sabi ng Panginoon, nalinis ko na lahat ang area ng bahay mo. Lahat ng gamit ng bahay mo. Pero hindi ako makaalis-alis para lumipat sa ibang bahay dahil hindi ko pa nabubuksan ang lumang kabinet mo. Kinulit ng Diyos yung lalaki hanggang sa napasunod niya ang puso't isipan ng lalaki at ang sabi ng lalaki, sige na nga, ang kulit mo naman, Panginoon. Kwento lang po ito kumbaga nabasa ko lang po ito doon sa isang liit na booklet na parang papel lang. At kinulit ng Panginoon yung may-ari ng bahay. Hanggang sa sinabi ng lalaki, sige na nga Panginoon, bahala ka na nga. At nabuksan ng Diyos yung lumang kabinet. Ano po ba yung lumang kabinet sa ating mga buhay, mga kapatid? Ang ating puso. Nakita ng Diyos sa lumang kabinet, ang laman ay puro madumi, galit, puot, hinanakit, tampo, inggit, lahat na nang hindi maganda ay naroon sa loob ng kabinet ng taong iyon. Saan ba naninirahan ang galit, puot at hinanakit, di ba? Sa ating mga puso. Ito yung kabinet ng buhay natin na talagang hanggat maaari ayaw nating pabuksan o kialaman ng Diyos. Ngunit salamat sa buhay ng lalaking iyon dahil sa pangungulit ng ating Panginoon ay pinabuksan din niya ang kabinet at nilinis ng Panginoon isa-isa ang laman ng kanyang kabinet. At nung nalinis na, maganda na yung pakiramdam ng lalaki. Hindi na siya nalulungkot. Ibang-iba na yung aura ng kanyang mukha. Masaya na siya. Kaya sabi ng Panginoon, ngayong nalinis ko na ng buong-buong yung tahanan kasama yung kabinet na iniingat-ingatan. Iiwanan na kita at ako'y pupunta naman sa ibang bahay upang linisin din ang kanilang tahanan. At kapag tayo'y nalinis na ng Diyos, huwag na po natin itong dumihan pa para hindi po tayo mag-anyong kambing. Kung tayo pa itupa na lang po tayo kahit anuman po ang disiplina ng Diyos sa atin, huwag na po tayong maghinanakit sa Panginoon. Kahit ano pa po ang pahintulutan ng Diyos sa buhay natin.
Alam ng Diyos kung anong ginagawa niya sa buhay ng kanyang mga tupa. Kaya mga kapatid, ang tupa po ay masunurin. Ang tupa po ay alam niya ang boses ng kanyang pastol. Kaya pag may sinasabi ang Panginoon sa atin, sumunod lang po tayo. At yan po ay kabubuti natin. At ito po ang nakakalungkot dahil sinabi po ng Panginoon dito na ang mga kambing ay pasasaapoy na di namamatay at ito'y inihanda para sa diablo at sa kanyang mga kampon. So yung mga kambing po ay isa sa mga kampon ng diablo. Ano po? Walang kamatayan na apoy. Kapag nandoon ang mga tao sa dagat-dagatang apoy ng impyerno, walang katapusan na hirap, hiyaw, sakit. Dahil nabasa ko rin dito sa Biblia na kapag itinapon ng Panginoon sa impyerno ang mga tao, buo ang katawan, kompleto ang katawan. Kahit po buto na lang ay humihiyaw pa, nararamdaman pa ng katawan. Bakit? Kasi naroon ang kaluluwa. Naroon ang kaluluwa. At yan pong kaluluwa na yan ang mahalaga sa ating Diyos. Na kahit man matupok sa lupa ang ating katawan, ito'y bubuhin muli ng Panginoon at papalitan niya ng glorified body. At tayo po'y makakapamuhay na ng masaya doon sa kaharian ng ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, huwag po tayong manghinawa sa paggawa ng kabutihan sa ating kapwa. Gawin po natin ito lahat para sa Panginoon. Kapag mahal natin ang Diyos, mamahalin din natin ang ating kapwa na gaya ng ating mga sarili. Kapag mahal natin ang Diyos, hindi natin kayang magkait sa ating kapwa kung meron lang din naman tayong pwedeng itulong sa kanila. Kaya itong mensahe ng Panginoon ay isang katibayan at katunayan na ang tupa ay mananatiling tupa. Ang kambing ay mananatiling kambing. Kahit man mag-anyong tupa ang kambing ay kambing pa rin. Nawa ay hindi po masira ng leader ng mga kambing ang buhay ng mga tupa. Kaya kailangan po nating manatili sa Panginoon at sa pamagitan ng kanyang salita, hindi po tayo madadaya ng mga mag-aanyong tupa na mga kampon ng diablo. Ano po? Kaya mga kaibigan, mga kapatid, nawa po sa hapong ito ay maliwanag sa atin ang ating binasa at ang inyong narinig. At angkinin po natin sa ating mga sarili na tayo ay mga tupa, na wala na tayong inililihim sa Diyos, dahil wala naman talaga mailihim sa Diyos. Na buong buhay natin, buong buo na ating pagkatao, buong buo ng ating puso, ay anyayahan natin ang Diyos na magmaniobra sa ating mga buhay upang sa ganon, lagi pong maging maayos ang uri ng ating pagkatao, ang uri ng ating puso, ang uri ng ating mga pag-iisip, ang uri ng ating pagkatao, at lahat po ng kabuuan natin ay maging tama sa harapan ng ating Panginoon. Kaya hanggang dito po muli mga kaibigan, ang ating binasa na salita ng Diyos sa Mateo chapter 25 verse 31 to 46. Nawa po kapag kayo ay may time na magbasa, ay basahin niyo po ito muli, ang paghuhukom. Dahil iba-iba po ang kapahayagan ng Diyos sa buhay ng bawat isa. At salamat po muli sa inyo. Salamat po sa inyong suporta. Salamat sa pagmamahal. Salamat sa pagmamalasakit. Higit sa lahat, salamat po sa panunood at pakikinig ng salita ng Diyos at sa panunood po ng iba kong mga video. Lagi ko nga pong sinasabi, patalastas lang po yan. Ang mga sayaw-sayaw ni Lola Inday para naman po aliwin kayo. At isa rin po yan sa aking exercise araw-araw. At salamat po sa inyong lahat. Salamat po dahil nandyan po kayo, nanunood, nakikinig
Salamat po sa Diyos sa inyong mga buhay. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Amen.